Mapagpalang araw po, kaibigan. Minsan pa ito na naman po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Minsan pa ang ating pag-aaralan, sino si Jesus ayon sa Biblia? Ayon sa Biblia, hindi po ayon sa akin. Yun nakasulat sa Biblia. Yun po ang ating babasahin. Po. Sino si Jesus? Panginoon Diyos, samahan mo po kami sa aming pag-aaral sa umagang sa araw pong ito. Tungkol po sa iyong anak na si Jesus. Kung sino po si Jesus ayon sa nakasulat sa kasulatan. Maraming salamat po. Pangunawahan mo po kami, O Diyos. Suguin mong iyong Santong Espiritu siyang magpatotoo sa amin. Sa aming kalagitnahan ng mga nakikinig, nanonood ng aking mintong video. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. Praise God. Ang gagamitin ko pong Biblia ay po, Magandang Balita Biblia 2005, copyright. Ano po? 2005. Yan po copyright 2005, Magandang Balita Biblia. Ayon, kukuha po tayong talata kung sino si Jesus. Mismo ang Panginoong Jesus po ang tignan natin yung kanyang pagsasalita. Nung siya po ay nandito sa ibabaw ng mundo, dito, nangaral, meron po siyang binabanggit. Nung araw na yon, babasahin ko po. Magnifying glass para sigurado. Sa gawa ay sa 1:17:1. Pagkasabi ni Jesus ng mga pananalitang ito, tumingala siya sa langit at kanyang sinabi, Ama, dumating na ang oras, parangalan mo muna ang iyong anak upang parangalan ka niya. Upang maparangalan ka niya. Sa verse 1 yun 1:17:1. Pagdating po sa 5, ganito naman ang sinabi niya, Kaya Ama, ipagkaloob mo sa akin ngayon ang kalwalatian taglay ko sa piling mo bago pa likahin ang daigdig. Nasaan si Jesus? Nasa piling ng Ama. Sa 24, ano po nakalagay? Ama, sila ay ibinigay mo sa akin at nais kong makasama sila sa kinaroroonan ko upang makita nila ang karangalang ibinigay mo sa akin sapagkat minahal mo na ako bago pa likahin ng daigdig. Maliwanag po ang salita ng Panginoong Yesukristo. Siya ay nasa piling ng kanyang Ama bago palikahin ang daigdig. Itong mundo natin, daigdig, the planet Earth. Sabi ni Jesus, nasa piling mo ako. Ngayon, sino naman ang Diyos? Tandaan nyo, sinabi ni Jesus, nasa piling mo ako. Sino naman ang Diyos? Sa 1:17, dito pa rin po. Sa 3, ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala kanila, ang iisa at tunay na Diyos, at ang makilala si Jesus na iyong isinugo. Ayan po. Anong sabi po dito sa verse 3? Ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala kanila, ang iisa, one and only, at tunay na Diyos. Sino po yon? Ang Diyos Ama.
iisa at tunay na Diyos. Ngayon, ang kanilang unawa dito, hindi nila sinasama si Jesus. Pero doon sa pangungusap sa verse 3, nakalagay ang pangalan ng Jesus. Kasi naghanap po sila, letra for letra. Ano po sabi ni Juan? Ulitin nga natin. Ito ang buhay na walang hanggan. Para matamo mo ang buhay na walang hanggan, kailangan makilala mo ang Diyos na iisa, Diyos na tunay. Wala naman po tayong tutol dyan nakasulat po yan Punta naman natin si Juan. Ano naman ang pagpapakilala ni Juan tungkol sa ating Panginoong Jesucristo? Ito po. Sa unang 1, chapter 1. Sumulat kami sa inyo tungkol sa Kanya na sa simula pa'y siya na ang salitang nagbibigay buhay. In the beginning, sa simula pa'y siya ang salita na nagbibigay buhay. Siya ang aming narinig, nakita at napagmasdan at nahawakan. Nahayag ang buhay nito. Nakita namin siya, pinatotohanan namin, ipinangaral sa inyo ang buhay na walang hanggan na nasa Ama at nahayag sa amin. 3. Ipinahayag nga namin sa inyo ang aming nakita, narinig, upang makasama kayo sa aming pakikiisa sa Ama at sa Kanyang anak na si Jesucristo. 4. Isinulat namin ito upang malubos ang ating kagalakan. Sino daw po yung salitang nagbibigay buhay? Ay nakita nila, nahawakan, nakasama, narinig. Ayan. Tignan naman natin dito po sa unang 1:5-20 kung sino yan na tinutukoy niyang nakita nila, narinig, nahawakan. Unang 1:5-20. At nalalaman nating naparito na ang anak ng Diyos. Sino yung nakita at nahawakan nila? Wala pong iba kundi ang ating Panginoong Yesus. At nalalaman nating naparito na ang anak ng Diyos at binigyan tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos at tayo nasa tunay na Diyos sa Kanyang anak na si Jesucristo. Siya ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Sino daw po yung tunay na Diyos at buhay na walang hanggan? Ang sabi ni Juan, si Jesus. Yun nakasama nila, nakita nila, nahawakan nila, narinig nila na naparito na. Kailan yon? Nang ipinanganak ni Maria. Ano po? Merry Christmas. Maliwanag po. Wala akong pinutol. Wala akong binawas. Wala akong dinagdag. Letra por letra. Sino si Jesus? Maliwanag po sa talata. Siya ay tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Doon sa 1:17-3, ito ang buhay na walang hanggan. Pareho po sila ng Diyos Ama. Anong sabi ni Jesus? Nasa piling mo ako, bago likahin ang daigdig. Wala pa ang daigdig, yung Jesus, yung anak, nasa piling na siya ng Diyos. Ang sabi mismo ng ating Panginoong Jesucristo.
Saan po ba nakatira ang Diyos? Mateo 6:9. Tignan natin ang salita ni Jesus kung saan naroon ng kanyang ama. Ito po. Babasahin po natin, dito po sa Biblia. Ito po, babasahin po natin. Ganito kayo manalangin. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan. Nasaan po ang kanyang ama? Nasa langit. Ibig sabihin, kung ang Diyos ay nasa langit, si Jesus na nasa piling niya, bago likayin ang daigdig, siya ay nasa langit din. Kasi nasa piling niya eh. Kung tagalangit ang ama, kasama ng ama ang kanyang anak sa langit. Purihin ang Panginoon. So maliwanag, kung tunay na Diyos, ang Diyos po ang Diyos. Hindi po siya anak, kaya sabi doon, iisang Diyos na tunay. Kasi po siyang ama. Hindi naman po sinabi ni Jesus na ako ang ama na tunay na Diyos. Hindi po. Para lang hindi kayo malito. Kung paano pinikilala ang Diyos sa 1:17, 3 po, babasahin po natin muli. Nakadugtong ang pangalan ni Jesus doon sa 17:3 ng 1. Hindi lang po nanatiling sa Diyos Ama na nakadugtong po yung pangalan ni Jesus. 1:17:3. Ito ang buhay na walang hanggan. Tandaan niyo po, buhay na walang hanggan. Ang sabi rin ni Juan, doon sa unang 1:5:20, ito ang buhay na walang hanggan. Ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala ka nila. Sino yung nila? Ang iisa at tunay na Diyos. Ang ipinapakilala po, ang Diyos mismo. Ang Diyos Ama. Ngayon, at, meron pang at ang makilala si Yesu Kristo na yung isinugo. Nakadugtong. Ito ang buhay na walang hanggan. Sino po yung nakita at narinig? Nakasama ni Juan? Wala pong iba kundi ang Panginoong Yesu Kristo. Siya po ang kanyang binabanggit na kanyang nakita, nahawakan, narinig. Ito po yung sinasabi dito sa 1:12. Ano po? Ito po yung nakalagay sa 1:12. Basahin nga po natin. O yung sa 14. Ano po? Para lang maliwanag kung sino yun. Ano po? Yan. Ito po. 1:14. Ang salita ay naging tao at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kalwalatian, tunay na nasa kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ang puspos ng kagandahang loob at ang katotohanan. Nakita po nila nagkatawang tao yung salita. Naging taho. Hindi po taho, timano. Yung iba po, gusto nila taho ang timano eh. Hindi po. Naging taho. Iba po yung tao ang timano.
nakalagay naging taho. Sa ibang salin po, nagkatawang taho. Nakitulad sa taho. Kung tao ka na, makikitulad ka pa ba sa tao? Siyempre, hindi na po. Kasi tao ka na makikitulad ka pa. Kaya, sino daw po si Jesus? Sabi ni Jesus, nasa piling kita. Si Jesus ay nasa langit, kapiling po ang kanyang ama. Ito pong ama na ito, walang iba kundi ang Diyos Ama. Na sinabi niya, Ama! Sa 17:1, tumingala siya at sinabi niya, Ama! Saan siya nakatingin? Sa langit. So, maliwanag po, ano? Tagalangit po silang dalawa, mag-ama. Ang Diyos Ama at ang Panginoong Yesukristo. Wala pong ano yan, ha? Walang komplikasyon yan. Nakalagay po, letra por letra. Ngayon, kung sasabihin naman ng mga iba, ay hindi naman totoo yan. Sila na lamang po ang nagsasabing hindi totoo yan. Ang katotohanan, hindi na po nila mabawi yung kanilang mga tinuturo o doktrina. Kasi po, nasimulan na nila sa kanilang doktrina na si Jesus hindi Diyos kundi tao. Siyempre, hindi na nila pwedeng itapon yon. Kahit po nakakabasa na sila ng talata sa Biblia na si Jesus ay tunay na Diyos, talagang pagpipilitan nilang hindi po tunay na Diyos si Jesus. Kasi po, doon po sila pumupunta doon sa talatang 8:40 na kung saan ang sabi ni Jesus, ang Biblia, ako'y tahong nagsasaysay sa inyo ng katotohanan na nakita ko sa aking ama. Yun po ang kanilang ginagawang katwiran. Binabasa po nila yun Alam niyo po ba nung paano nila binabasa yon? Kapatid na ganito, ano ba ang likas na kalagayan ng ating Panginoong Yesukristo? Tawag pa nila Panginoon Sabi naman ng iba, ganito po ang nakalagay sa Biblia. Babasahin nila yung ang Biblia. Yun nakalagay sa 8:40 na kung saan ang sabi ni Jesus, ako'y taho na nagsasaysay sa inyo ng katotohanan na nakita ko sa aking ama. Gusto nyo akong patayin. Bakit po? Hanggang doon lang po ba ang Biblia? Hindi po. Ang daming talata sa Biblia tungkol kay Jesus. Kailangan basahin mo lahat yun. Hindi po Ang likas na kalagayan ng Panginoong Yesus, siya ay taho. Ididiin pa nila yung taho. Pag sinabing tao si Jesus, dapat paniwalaan nyo po yun. Kasi nakasulat nga po yun. Paano naman yung ibang nakasulat tungkol kay Jesus? Ang tanong, paniniwalaan mo rin ba? Kung naniniwala ka sa Bibliang ginagamit mo na si Jesus ay tao, dapat maniwala ka rin sa Bibliang yan tungkol kay Kristo sa ibang mga talata. Hindi Selective po sila. Selective sila. Ano po? Hindi po ganon. Kita nyo po ang diferensya? Yung mga ganitong klase ng reliyon, manloloko ito. Mag-ingat kayo, baka kayo naloko. Baka kayo naloko. Wala silang tigil kaka-recruit para silang illegal recruiter. Bago po nasabing illegal, pambihira naman
ire-recruit mo, nasa kabilang reliyon, ire-recruit mo siya. Ang paniwala niya, Diyos, pagkatapos sa paniwala mo, hindi Diyos. Kahit pa paano, meron din po sila nare-recruit eh. Alam niyo po ba bakit? Babasa po kung isang talata na ginagamit nila sa kanilang recruit. Ano po? Yung pag-recruit nila. Dito po sa Isaias. Ito po ano? Sa 46. Dito po sa Isaias 46:3. Makinig kayo sa akin, lahi ni Jacob. O tinutukoy po yung Israelite, mga Israelita. Kayong nalalabi sa bayan ng Israel, kayo'y inalagaan ko mula sa inyong pagsilang. Ako ang inyong Diyos. Iingatan ko kayo hanggang sa pumuti ang inyong buhok at kayo'y tumanda. Ano po? Tuloy natin. Kayo'y nilikha ko, kaya tungkulin ko na kayo'y iligtas at tulungan. 5. Sinabi ni Yahweh, saan ninyo ako'y tutulad? Mayroon bang makakapantay sa akin? Yan ang tanong po ng Panginoon Diyos sa mga Israelita na kanyang pinangakuhan, inalagahan. Hindi niya pababayaan hanggang pumuti ang kanilang mga buhok. Kaya ang tanong ng Diyos sa kanila, ito, sinabi ni Yahweh, saan ninyo ako itutulad? Mayroon bang makakapantay sa akin? Yun po ang tanong ng Panginoon Diyos sa mga taong ito sa lumang tipan. Ngayon, hindi po sinabi ng mga taong ito na meron o wala ang sagot. Wala po. Kasi sa sumunod na talata, sa verse 6, ito po ang ginawa nila. Doon sa tanong ng Diyos kung kanino siya itutulad. Binuksan nila kanilang mga sisidlan, ibinuhos ang mga gintong laman, at nagtimbang sila ng mga pilak. Umupa sila ng platero at nagpagawa ng Diyos-Diyosan. Pagkatapos niluhuran nila at sinamba ito. Yan. Yun pong ginawa nila. Sabi ng Diyos sa verse 5, saan ninyo ako itutulad? Mayroon bang makakapantay sa akin? Ang sagot, hindi po meron o wala. Kundi ang ginawa nila, nagtimbang po sila ng ginto at pilak, pinagawa pong Diyos-Diyosan. Ibig sabihin, ito katulad mo. Yung ribulto na pinagawa nila sa isang platero. 7. Pinapasan nila ito para ilibot sa ibang lugar. Pagkatapos ay ibabalik sa kanyang lalagyan na mananatili ito roon at hindi makakakilos. Dalanginan man ito hindi makasagot at hindi makakatulong sa panahon ng pagsubok. Ayan. Yung Diyos-Diyosan, yung ribultong hindi gumagalaw, hindi makalakad, hindi makahawak yung kamay, hindi makasalita, hindi makarinig, hindi nakakakita. Ribulto po yun eh. Imahen, ribulto. Gawa sa ginto at pilak. Yun po ang sagot nila. Itinulad nila sa Diyos yun. Kaya sinabi ng Diyos, eto, balikan natin na sinabi ng Diyos. Ako ang inyong Diyos, ingatan ko kayo hanggang pumuti ang inyong buhok at kayo tumanda. Kayo nilikha ko, kaya tungkulin ko na kayo iligtas. Sinabi ni Yahweh, saan ninyo ako itutulad? Mayroon bang makakapantay sa akin? Yan. 8. Ito ang tandahan ninyo. Ito ang tandahan, mga makasalanan. Ang bagay nito ay alalahanin ninyo.
Alalahanin ninyo ang nakaraang pangyayari. Inyong kilalanin, ako lamang ang Diyos. At maliban sa akin ay wala nang iba. Ito po yung pandaya nila sa kanilang mga dinodoktrinahan. Yung salita ng Diyos sa verse 9. Ulitin ko. Alalahanin ninyo ang mga nakaraang pangyayari. Inyong kilalanin ako, lamang ang Diyos, at maliban sa akin ay wala nang iba. Pag binasa nila itong talatang ito sa harap nyo na wala kayong alam sa Biblia, anong papasok sa inyong ulo? Ay, oo nga no. Na sinabi ng Diyos, walang ibang Diyos liban sa akin. Kaya po sinabi ng Diyos ito sa Lumang Tipan, Isaiah 46. Ang mga tao po kasi, meron silang Diyos-Diyosan na kinikilala. Liban pa po sa Diyos. Kaya sinabi ng Diyos, ako lang. Kasi po yung Diyos-Diyosan, itinuturing po nilang mga Diyos sa panahon nila. Naintindihan nyo na po. Ito. Sa Bagong Tipan, tignan naman natin ang salita ng Diyos. Tinawag bang Diyos ng Panginoon Diyos ang kanyang anak o hindi? Kasi sabi ni Jesus sa 17:1, 17:5, nasa piling mo ako bago likahin ng daigdig. Tignan naman natin ang salita ng Panginoon Diyos patungkol sa kanyang anak. Ano po? Maganda pong nagbabasa tayo ng Biblia. Ito po yung katibayan, ika nga. In Christ alone. In Christ alone. Hebreo 1:8. Ngunit tungkol sa anak ay sinabi niya, ang iyong trono, O Diyos, ay magpakailan paman. Ikaw ay maghaharing may katarungan. 9. Katarungan iyong mahal sa masamay namumuhi. Kaya naman ang iyong Diyos, tanging ikaw ang pinili. Higit sa sino mang hari, kagalakan tanging-tangi. 10. Sinabi pa rin niya, Panginoon, nang pasimula nilikha mo ang sanlibutan at ang kamay mo ang siyang lumikha ng kalangitan. Tinawag po ng Diyos ang kanyang anak na Diyos o Diyos. Ano pa? Tinawag niyang Panginoon si Jesus. So maliwanag po kasi alam naman ng Diyos ang totoo. Kung ano ang Diyos, ganun din po ang kanyang anak. Nasa piling nga siya ng kanyang ama bago pa likahin ng daigdig. Nasaan po ang kanyang ama? Nasa langit. Ama namin, nasa langit ka. Sambahin ang ngalan mo. Hindi po pa napakaliwanag. Si Jesus po ang lumikha ng lahat ng bagay. Ibig sabihin, kamanlilikha ng Diyos si Jesus. Tignan naman natin sa 1:1 at saka 2. Nang pasimula naroon ng salita, ang salita ay kasama ng Diyos. Ang salita ay Diyos. 2. Sa pasimula ay kasama na siya ng Diyos. Kita niyo po? In the beginning, yung salita kasama na ng Diyos. Sino po yung salita? Sa verse 14, nagkatawang tao ang salita.
O, basahin ko po. Ang salita ay naging tao at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kalwalatiang tunay na kanyang bilang isang isa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahang loob at katotohanan. So, maliwanag po yung salita ay Diyos, walang iba yon kundi ang ating Panginoong Yesukristo. Wala pong referensya. Wag po kayong padadala sa referensya nila, no? Ang masakit, yung referensyang ginagamit nila, referensyang galing po sa ibang simbahan, pero yung simbahan na yon na pinanggalingan ng referensya nila, ay binabatikusan po nila. Kaya tandaan mo, kaibigan, maliwanag ang nakasulat. Sino si Jesus? Ang sabi ni Jesus, hindi po ako. Binasa ko lang. Nasa piling mo ako bago likahin ng daigdig. Siya ba'y tunay na Diyos? Sabi ni Juan, oo, tunay na Diyos. O tingnan naman natin si Pablo. Sino si Jesus kay Pablo? Ano po? Filipos 2:5. Naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. 6. Kahit siya'y likas at tunay na Diyos. Ano daw po ang likas ni Jesus? Tunay na Diyos. Hindi niya pinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. 7. Sa halip po sa niyang inubad ang pagiging kapantay ng Diyos at naging katulad ng isang alipin, ipinanganak siya tulad ng mga karaniwang tao at nang si Kristo'y naging tao at nang si Kristo'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. 9. At dahil dito, siya'y lubos ang itinaas ng Diyos at ibinigay sa kanya ang pangalan higit sa lahat ng pangalan. 10. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa. 11. At para sa kalwalatian ng Diyos Ama, ang lahat ay magpapahayag na si Jesus ang Panginoon. Ayun po, ano? Tunay na Diyos, ang sabi ni Pablo, ang likas. Ang kalikasan ni Jesus ay tunay na Diyos. Hindi naman po mahirap unawain yan eh. Bakit kailangan yung utak mo, pilipitin mo pa? Pilipit ka ng pilipit sa utak mo. Alam niyo po, habang pinipilipit nyo ang kasulatan, lalo po nagdidilim. 2:9 Kolosas. Sapagkat likas kay Kristo ang buong pagka-Diyos, kahit na siya'y nagkatawang taho. Tingnan. Kita niyo po, nang siya'y maging taho, nang ipinanganak ni Maria, taglay-taglay pa rin niya ang kalikasan ng kanyang ama. Anong kalikasan ng ama? Diyos. Kita niyo po, ano? Taglay ni Jesus ang pagiging Diyos nang siya'y maging tao, nang ipinanganak ni Maria. Taglay-taglay niya po yan. Ulitin ko, 2:9. Sapagkat likas kay Kristo ang buong pagka-Diyos, kahit na siya ay nagkatawang taho. Dito naman po sa 1:18, ano naman ang nakalagay? 19. Sapagkat minarapat ng Diyos ng buo niyang kalikasan ay manatili sa kanyang anak. Kanino daw po manatili ang pagka-Diyos ng Diyos? Sa kanyang anak. Sino ang kanyang anak? Si Jesus. Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan
siya ang inyong pakinggan. 1 Mateo 17:5. Basahin ko po anong sinabi ng Diyos tungkol po sa kanyang anak. Panguli na lang po. Ayan. Siguro masaya na po kayo, panguli na. 17 ng Mateo. Pagkaraan ng 6 na araw, isinama ni Jesus si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan, at sila'y umakyat sa isang mataas na bundok. Habang sila'y naroroon, nakita nilang nagbago ang anyo ni Jesus. Nagliwanag na parang araw ang kanyang muka, at nagdingning sa kaputihan ng kanyang damit. 3. Nakita na lamang ang 3 alagad, sina Moises at Elias, na nakikipag-usap kay Jesus. 4. Sinabi ni Pedro kay Jesus, Panginoon, mabutit narito kami. Kung gusto ninyo, gagawa ako ng 3 kubol. Isa para sa inyo, isa para kay Moises, at isa para kay Elias. 5. Habang nagsasalita pa si Pedro, nililiman sila ng napakaliwanag na hulap. Mula rito may tinig na nagsabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan, pakinggan ninyo siya. Ano sinabi ng Diyos kay Jesus? Ayan. Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Si Jesus po yon. Kasi 3 lang po sila. Si Jesus, si Juan, at magkapatid na Santiago. Si Pedro. Si Pedro pala at magkapatid na Juan at Santiago. At saka si Jesus. Bali 4 sila at may nagsasalita sa langit. Yun po ang Diyos Ama. Narinig nila. Ito minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Ang tinutukoy niya po si Jesus. Sa kanya kayo makinig. Sino si Jesus? Sabi ni Jesus, nasa piling mo ako, Ama, bago pa likhain ang daigdig. Maliwanag po, walang dagdag, walang bawas, letra por letra lahat ang binabasa ko po. Salamat, Panginoon Diyos, sa katotohanan ibinahagi mo sa amin. Itong liwanag ng turo mo, siya pong magdadala sa tunay na kaligtasan. Sapagkat tama pong lahat ang nakasulat sa Biblia. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Kaibigan, minsan pa, i-share mo naman sa iba itong Bibliang ito, anong bidyong ito. Malay mo, magliwanag po sa kanilang isipan. At kayo naman na nasiran, i-share nyo na rin po sa iba. Malay ninyo po, makatulong po kayo sa pananampalataya ng tao. Kung nagdidiliman po ang isip nila sa pananampalataya, magliliwanag po sapagkat ang salita ng Diyos ay napakaliwanag. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus. Minsan pa, nasa programa po kayong ang tunay na pagbubunyag ng katotohanan o salita ng Diyos ayon sa Biblia. Share lang po. God bless us all. Bye-bye.